Ang mga ushers po ay ang kapatid na Roseanne Sweet at Mark Sweet. Para naman po sa June 15, pwede na kalitatori at Delicada Estelle. Para po sa ating giving ministry, Lakasan. Siya laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kahit ba't tayo matatakot, kahit lumindulman at lumubog ang mga mundo, bumagsak ang karagatan. Tayo manalangin. Lubos ang aming pagpapasalamat sa inyo, aming dakilang Diyos. Kagalakan namin minsan para sa araw na ito, kami po ay magkasama-sama sa pagpupuri, sa pagpapasalamat sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ngayong araw na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyo. Anumang karugihan, anumang mga bagay na nagiging hadlang sa amin, sa inyo, mga kasalanan aming nagawa, mga bagay na hindi marapat sa inyong paningin, dalangin namin, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga bagay na ito. Linisin ang aming mga puso upang kami ay maging kalulog-lugod at karapat-dapat sa inyong mananahapan. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng kapatawaran sa kasalanan na kung saan binibiyaya niyo po sa bawat sa amin sa bawat araw. At kagalakan, Panginoon Diyos, sa bawat panahon sa aming buhay, naroon ka upang kami bigyan ng lakas, bigyan ng higit na pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. At sa araw na ito, Panginoon, lubos ang aming pagtitiwala at patuloy na nanalangan sa inyong magagawa sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, narito po sa dakong harapan ang inyong mga anak, patipunin niyo ang nilalaman ng kanilang mga puso. Patipunin niyo ang kanilang mga nininikti, kanilang mga panalangin, kanilang mga daing. Dalangin ko, O Diyos, mula po sa inyong kabutihan, pakitunguhan niyo po ang bawat isa at patuloy na maranasan ang kapayapaan at gayon din ng kapanatagan sa buhay. Ano man ang mga karanasan na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Mahigpit na pagsubok, mga tiisin, kahirapan, sa araw na ito at kagalakan natin na tayo makatapos sa kanyang bahay-sambahan upang tayo ay patuloy na magpuri at magpasalamat. At kasabay nito ay minimitin natin na matutunan ng maraming bagay sa buhay natin. Ano po? Po, mga kamanggagawa ng Diyos. Basahin nga po natin yung verse sa wikang Banyaga. Dito, for we are God's fellow workers, you are God's field. God's field. Yun po yung bahagi, no? Verse 9, ito po sa bandang huli. Okay? Ang ating pong sentrong kaisipan, mula po dyan sa ating mga talatang nabasa, ay tungkol po sa ministeryo, na ministeryo po. Wala pa rin. Wala pa rin. Ayan ang verse natin. Kami kapwa mga gawa. Ang ministeryo ay, sabay-sabay nga po ulit. Ready go. Ang ministeryo ay tulad ng isang bukirin, buong sinop nating diligin. So lahat po tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Bilang po yung mga kapastoran natin, mga diakonisa, at iba pang mga leader natin sa loob at labas ng ating iglesia. Ang
kamanggagawa ng Diyos. Po, at doon po sa mga aralin na ibinibiyaya sa atin ng Diyos sa panahon, nauunawaan natin at ipinapaunawa sa atin na hindi lamang po doon nakatuon ang ministeryo, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya po tayong lahat ay mga kamanggagawa ng Diyos. Nga, sabihin mo sa katabi mo, kamanggagawa ka ng Diyos. Kamanggagawa ka ng Diyos. Kamanggagawa ng Diyos. Kaya po, sa pagkakataon ito, gusto natin tukuyin ang ministeryo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Karaniwan lang po sa atin narinig yung ministry. Kaya lalo na sa mga kabataan, di ba? Sinasabi nila, ako may ministry ako. Yan. Kahit naman sa mga may sapat na gulang, meron din nagbabanggit na meron din akong ministry. Yan. So sa pagkakataon ito, gusto natin pag-aaral sa pagbubulay natin sa araw na ito. Ayahin niyo po na bigyan ko po kayo ng magtangal ng mga dignitaries, kundi mga lingkod. Sino may hari sa inyo? Ang Diyos. Sabi mo sa tabi mo, may ari ang Diyos. May-ari ang Diyos. Kaya po sa hardin o bukilit, hindi ang nagtanim. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, po sa hardin o bukilit, hindi ang nagtanim o nagdilig ang pinakapangunahin, kundi ang may-ari ng hardin. At sa metaphor natin yung paghahambing na ginamit, ito ay ang Diyos. Ito, ang nanganganak. Okay? Tandaan po natin yan. Ano po? Ano ibig sabihin? Kung gagawin po natin, ano po? Kaya po, ang pinagmumulan po talaga ng paglago, ang Diyos ang nagpapatugot at papalago. Kung gagawin natin tapat at buong puso na sinisilong natin ang pagtatanim, pagdidilig, kasi nasa atin yan, puder eh. Parang masenso, di ba? Siyempre, ikaw magpapayaw na, ikaw magkatsaga. Pero yung sinasangkap din, para maisip mo, kung paano ito gagawin, ang Diyos din eh. Ang Diyos din, di ba? Nalagyan ka ng sinasangkapan ka. Binibiyaya ka ng talento, karunungan, para isipin, para tumubo yung nasa sayo. Ano po? Tumubo yung nasa sayo, sa Diyos pa rin galing. Kaya ito yung patuloyan, ano po? Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinarap na panahon, ganyan po gagawin ng Diyos sa bawat sa atin. Siya po ang nagpapatubo, siya rin po ang nagpapalago. At ngayon, sumainyo palagi ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang patuluyan, nakaligtasan, biyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapuspusan, kaaliwan, patnubay na banal na Espiritu, ang siyang lagi maghari sa bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.